Magandang buhay, Pilipinas! Muli ay sumasa inyo ang programang Lingkod Bayang Balita na may pusong mapagkawang gawa sa mundo ng balitaan, kalusugan, kaligayahan, kaligtasan, kapayapaan. Ito ang inyong Lingkod Bayan, Doc Ensian Jun Ogaire, naglilingkod bayan sa pagbabalita. Tunghayan po natin ang ating pong caller ngayon at inquiry na nanggaling po sa Pangasinan kay Madam Auring, Santiago. At siya po ay nanganak at pagkatapos pong may deliver po at mailabas ang kanyang anak na sanggol ay nagkaroon po siya ng double vision o tinatawag sa scientific findings ng mga doktor. Ito po yung diplopia. So, ano raw po ang ibig sabihin nito? Diplopia. Ito po yung simultaneous perception na tingin sa isang object na nagdodoble. Pero isa lang naman ang object, pero double po ang nakadisplay sa yung mga mata. So, yan po ang double vision na tinatawag. So, kung magkakaroon po tayo ng focus ng ganito, sa vision po natin, nawawala po yung naturalesa voluntarily, dapat po malaman po agad natin yung stalemate na kagalingan. Kaya po bago po tayo magkaroon po ng pangyayari at bago po kayo manganak, dapat po meron kayong regular syempre check-up sa inyong OB-GYN po sa PEDYA. At tingnan po natin kung ano po ang sasabihin about your health, kung papalit kayo ng lente ng iyong salamin, ay dapat po natin na magkaroon po tayo ng mga ganitong senaryo para po maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari sa ating buhay. Yung mga prioritize natin, self-care agad, enough sleep, exercise, eat balanced diet. Kailangan po yan, hindi po yung kung kailangan tayo mga anak, doon po natin check up ang ating mga dapat natin i-prepared, kasi battle po yan. Baka mayroon kayong high blood, doon pa kayo sa panganak ninyo magkaroon ng preeclampsia, ang ibig sabihin po ng preeclampsia, yan po yung blood pressure natin severe. Magkakaroon ka ng severe headache, changes or persistent blurry vision, will never improve for such a matter of months. Significantly, kailangan po yan ay matrace po ng inyong doktor, Siyempre, OB-GYN yan. Ano po natin, wag pong ipagwalang bahala, At saka po yung mga pasma. At kung kayo po yung magkakaroon po ng mga ganitong senaryo, kailangan po natin yung cause and effect. Lagi na po kayong mayroong slight or light sensitivity, serious sensitivity sa ating pong mga tinitingnan. Nasisilaw na tayo, delikado na po yan. Kailangan po ninyo self-discovery po natin bago po tayo mapunta sa pagiging bulag. Yan po nangyari sa akin. Nagkakaroon na po ako ng kaunting gritty feelings, dryness or irritation. Ay winalang bahala ako dahil po sa sobrang busy ng inyong lingkod. Stress po, yan ang unang hindi magagamot kasi ng doktor kasi ikaw yan, katawan mo yan Kahit meron tayong napakabisang doktor at gamot, kung tayo po na may pasaway, at alam mo na ikaw ay meron ka ng gestational diabetes, so talaga resolve mo yan bago ka mag-deliver ng anak mo. So pag hindi po nyo na-resolve yan, after delivery, it might cause blurry vision due to impact of blood sugar level, causing impact sa ating lente ng ating mata. Ay kung lagi rin po kayo may sudden severe vision changes, ay kailangan po natin na magpanukala na sa doktor. Kung wala naman tayong pera, yung pong sabi ko sa prioritize good sleep and good habit of healthy lifestyle. Kaya marami pong dapat natin malaman, yung mga fluid retention natin. Kailangan po alamin po ninyo kung kayo low blood or high blood, yung mga dry eye situation natin, yung mga hormonal changes siyempre sa mga kababaihan. Karamihan to kababaihan, sila ang nanganganak
Kaya kailangan po natin na maagapan kagad yan, ano, mga nanay, ano. Kung kayo may mga eyelid retraction, ay muscle dry function, kailangan po natin yan na malaman kagad natin. Most likely, kung talagang nagkakaroon na kayo ng vision loss, ay kailangan po yan po ang aking pagkabulag, yung mga inflammatory inflammation ng aking kaugatan, no, sa ilalim. Kaya yung orbital po natin, hemorrhage natin, kailangan po ma-test natin yan sa inyong doktor, no, kung may pera tayo. Kasi po yung gray tissue niyan, blooded, ay magkakaroon niya ng hematoma sa ilalim, no, yung mga giant ano yan, yung arteries. Kailangan po ninyo ma-check up natin kung talagang nagkakaroon kagad tayo ng mga ganitong pangyayari, no? Titingin ka sa isang image, double naman ang tingin mo, tatlo, delikado yun. At kailangan po rin po yung historical natin, isabihin natin sa doktor kung kayo may family of thyroidism. Kasi po yung graveyard disease na yan, isa rin po yan sa thyroid na nagkakaroon ng range of vision na problem, double vision, blurred vision, marami po ng cases niyan. At it might mild for the first place and may resolve by itself. Pero kung talagang swelling na po yan, delikado na. Around the eye, delikado associated with grapes ophthalmopathy, delikado po yan. Can lead to the bulging of an eye. Delikado po yun, baka sumabog yan. So, pag may bulging po kayo, yung hypothyroidism, sinasabi po yung kabang lingkod, ay delikado yan. Mag-focus po tayo sa pinakamabisang gampanin, no, bago manganak. Kaya po itong diplopia ay delikado po yan. Double vision po yan pag sigurado. At yan po ay total life story, reality based. Kailangan po natin ay talagang makatotohanan. Yung pasma, minsan yung mga orbital natin, hemorrhage yan ay sa pasma. Hindi pinapanayawal ng ibang ano po yan, sining ng mediko, yung pasma. Yung lagi ka na lamang nagpupuyat, lagi ka na lamang naghihilamos, lagi ka ng cellphone, magdamag, yung mga nanay, siyempre, walang tatay, walang magawa sa buhay, lagi nang text ng text, yan po ang magkakaroon ng type function, ang iyong eye muscle, delikado po yan. Kaya po ang thyroid eye disease natin, wag pong iwalang bahala yan. Sapagkat pag hindi po yan na-resolve immediately, magkakaroon po kayo ng ganitong symptomatic na pangyayari. Mabubulag tayo, magkakaroon tayo ng double eyesight o kilala sa diplopia at two vision. Even we are looking in one image, no? Delikado po yun, no? Kasi yung pag kayo po sa vaginal delivery, masyadong ano po yan, very hard-working situation, pag-iiri, yan po ang nangyayari after birth, nagkakaroon po kayo ng double vision. Siyempre, ang nakasad po sa sa ating scientific method, yan po nagkakaroon po ng hormonal changes na tinatawag. So, kailangan po natin ay lagi pong alertado bago manganak. You know what to do. Keep track on how you might escape on this kinds of scenario. Dapat alam mo yung gagawin, no? Siyempre may mga obigaini ka dyan sila po nakakabatid niyan. Monitoring your eye situation, determining the cause and appropriate treatment. Sa doktor pa rin po yan. Pero kung sa pasma po ay kailangan din kayo yung approximate prioritize po natin, yung tulog po natin. At yan po lagi pong sinasabi ng lingkod, wala na pong good health kundi yung naturalesa, nature natin. Kung ano po ang oras ng pagtulog, tumulog ka. Kung ano po ang oras ng kain, kumain ka. Ano oras ng exercise, mag-exercise tayo mga Pilipino. Para po yung high blood natin, low blood, mag-balancing yung po ating healthy lifestyle. Ganun lang po yan. Overall, ang ating pong positive outlook ay magkakaroon po ng magandang kalinawan sa ating pong buhay pangkalusugan. Kaya po nga sinasabi natin, yung ating pong mantra is about how to mingle with all kinds of theory in the western world of medicine. Yung puro na lang tayo uso-uso, may dialysis, uuso ka. Katulad ko, naparusahan ako, nalason, nawala yung pagka-assassin. Kasi po ang pumatay kay Buddha daw, ay lason.
Kaya po pag nalason ka, wala na po yung iyong autoimmune system fighter cells. Wala, drop down po yung cancer cell fighter cells. Kaya po, kailangan po natin ay talagang bago po kakain, inom, medyo manalangin at umiwas sa mga handaan para po wag tayo magkaroon ng ganitong mga pagsubok, no? So, lahat po ay magagawa po natin kung we are seeking immediately medical care. No, kung may pera ka naman, okay, doon ka sa doktor, sa hospital ka. Kung wala ka ng mga pera, edi doon po sa prioritize po natin, advices. Yung ating healthy lifestyle, exercise, eating good, sleep good, ano? At siyempre, prayer. Marami po kasing mga nagtatanong sa akin, Dok, ikaw ay doktor, bakit nalason ka? Siyempre sa inuman po, sa kainan, hindi mo alam. Yung pala, katabi mo na yung bodyguard mo, siya pala ang lalason sa'yo. Sabi ko, bakit laging napupundi ang ilaw? Yung pala, yung pulburan ng ilaw, nilalagay sa akin. Kaya sabi ko, bakit ako nangihina? Na para kong tubi-tubi na napipilay. Sabi ko, nagtatika ako, napaka-healthy, conscious diet ako. Siyempre, nag-aaral tayo, para sa tayong si Dr. Willie Ong. Talagang perfect natin ang lahat ng klase ng sining ng medisina. Siyempre, guided tayo ni Lord. Kaya sabi ko po, sa susunod, lahat po ng mga sinasabi ng yung lingkod, reality-based, pag nakakita na po kayo, sisilaw na kayong mga spotting lights, kung parang UFO ng iyong mga mata, you have to seek medical attention. So lahat po ay aga po natin at unti-unti po tayong nagpapaalam. Vamos, gracias, hello, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay!